is the desperate thrust of a helpless soul upon the arms of an almighty Savior. Are you doing what Jesus, who speaks the words of the Father, are you doing what he says? Seek first the kingdom of God. Are you taking every step necessary to stop feeding your lust in God's name? Why? Okay, Paulo. Ma'am. Alright. Gusto ko katotohanan, ha? Opo, ma'am. Bawal magsinungaling. Opo, ma'am. Alright? Opo. Mas maganda yung magsabi ka ng totoo. Opo. Bakit ka pumunta rito? Yun po, ma'am. Ilakas mo. Ma'am, dadaan ko po sana yung ano kasi nagpaalam rin po ako. Kanino mo pinaalam? Kay Troy po, ma'am. Kailan? Nung linggo pa, ma'am. Okay, nung linggo. Opo. Okay, so anong sabi ni Troy? Yun nga po ang sabi niya, surprisein mo lang si ma'am, sabi niya. Okay. Sabi ko naman kay Troy, idadaan ko lang naman yung ano, sige, sabi ko kay Troy. Okay, kahit nga ba, okay, granted sinabi niya na, sige, surprisein mo na lang siya. Pero tama ba yung bigla ka na lang pumunta dito tapos pumasok pagkatas dire-diretso sa kwarto ko? Mali po, ma'am. Sorry na po, ma'am. Bakit hindi ka man lang nag-buzzer? Nag-doorbell po ako talaga, ma'am. Walang doorbell? Walang doorbell? Dahil talagang, kung talagang nag-doorbell ka, imposible hindi ko marinig dahil every time na natutulog kami, mas ako pa'y nakakarinig ng doorbell kaysa kaysa itong si Troy. No, hindi ko lang napindot masyado, ma'am. Na ano, ganyan naman. Kahit na. Ibig sabihin, kung walang nag-responde sa doorbell mo, ibig sabihin, bigla ka na lang bang papasok? Ganun ba yon? Mali po ako, ma'am. Mali? Opo. O, ngayon, kung hindi gumana ang doorbell, bakit hindi ka kumatok? Kumatok po ako dyan sa pinto, ma'am. Dito, okay. So may nag-responde, wala? Wala po. Wala. So bakit ka pumasok sa loob hanggang sa kwarto ko? Yan, mali ko po, ma'am. Mali talaga. Opo. Paano nga pala? Dahil sa pagkagulat ko at that time kasi, ang sarap ng tulog ko. Pagkatapos, bigla na lang kitang binaril o kaya bigla kitang sinaksak. Ano? No. Hindi mo ba alam na yung ginawa mo ay talagang pang-aabuso at saka walang karespeto? Trespassing yung ginawa mo. Maaari kitang patayin, karapatan ko yun eh. Kasi privacy ko itong pinasok mo eh. Talagang in-invade mo ang privacy ko. Gusto mo bang ipakulong kita ngayon, ituloy ko na to? Ayoko po, ma'am. Ano? Ayoko po, ma'am. Oh, bakit mo sinabi yun? Bakit mo ginawa yun? Mali ko po talaga, ma'am. Okay. Paulo, hindi mo ba alam na lahat na may kinukulong, ganyan din ang mga Rosel nila. Hindi ko alam eh. Malay ko po nagawa ko na lang po, hindi ko alam kung anong ginagawa niya. Alam mo kung anong tama o mali. Alam mo kung anong dapat at hindi dapat na gawin. Lalong-lalo na privacy ko to, bahay ko to, ako to. At wala ka na dito. O, paano to? Paano to? The damage is done. Ginawa mo na naman nun, di ba? Di ba pinalayas na naman kita noon? Pinaalis na naman kita noon kasama yung pinsan mo. Dahil sa ginawa nyo rin. Dahil mismo. Mismo, doon mismo. Sa bintana. Please. Paulo. Ma'am. Sawang-sawa na ako talaga sa katotoo lang. Ang Diyos nga mismo, nauubusan na rin ng pasensya. Dahil kung tutuusin talaga, nagpapasensya, ilang beses kitang pinatawad, ilang beses kita pinabalik. Pero at this point, Paulo, I don't even wanna see your face ever again. Tandaan mo yan, Pasalamat ka nga ngayon kanina. Nung sinabihan ako na, ituloy na namin, ma'am, dahil pag pinablati ito, tuloy-tuloy na ito. Binugbog po ako yung sabi mo. Good! Mabuting mabugbog lang yon. Dahil oras na nakarating ka mismo doon mismo, sa presinto, hindi lang bugbog. Baka mamaya, bungi ka na. Wala ka ng mata o para maranasan mo rin kung anong naranasan sa anak ko. Bakit? Anak ko lang ba ang pwede magkasala at siya pinaparusahan? Hindi! Ganun yon. Walang kapatawaran sa mga taong mga tanga. Walang kapatawaran sa mga taong hindi nag-iisip bago gumawa ng kung ano-ano. Okay na? Hindi okay. Napakadaling sabihin okay, pero para sa akin is not okay. Yung feeling ko kanina na-abuse yung aking privacy, hindi okay. Na-abuse yung aking privacy. Lahat na nagkakamali, Paulo, napaparusahan.
Hanggat hindi ka napaparusahan, kailanman hindi ka magbabago. Pangalawa na to. So, ibig sabihin, there is something wrong about you. Pangalawa na to. Buti sana ko minsan lang. Minsan. Pero at this point, Paolo, twice is enough. Kailan ka pa ba magbabago? Kailan ka pa ba mag-iisip? Never. So, hanggat hindi ka nakukulong, you will never learn. Tandaan mo? So, ibig sabihin nga, nipapakulong kita. Naintindihan mo yon? Paolo, uminom ka pa ba? Hindi po, ma'am. Hindi yung totoo. Hindi po, ma'am, talaga. Dahil ang kuya mo, sinabi niya na hindi na daw siya maninigarilyo pagkatapos mamaya-maya. O, konti na lang po. Hindi po, ma'am. Dahil pag nagsisungaling ka sa Lord, hindi sa akin. Hindi po, ma'am. Nag-basketball po kami. Miliga po kami doon, ma'am. Grabe sa tiga. Hindi na pa uminom. Huwag ka nang uminom, ha? Opo. Eto, dapat ito, ha? Opo. Itong nangyari na to, maging lesson na sa'yo. Opo. Pasalamat ka, hindi kita pakukulong, walang iya ka. Sabi niya, mama ko, talagang tumatawag sa akin kung tinatanong niya kung umiinom po ako. Sabi ko, hindi po talaga. Dapat hindi na. Dahil talagang sinabi ng Diyos, bawal, huwag mong abusuhin. Opo. Binigyan ka ng katawan para alagaan mo. Pasalamat ka nga, nagbigay siya ng katawan para sa'yo. Pagkatapos sinaabuso mo ng ano? At saka utak mo. Yung nilalamon ng demonyo yung utak mo tuwing nakainom ka. Kailangan alam mo yon. Hindi na talaga uminom, ma'am. Kaya ka naliligaw kung anong yung ginagawa mo dahil yan din. Sanhiyan ng pag-iinom din. Na kung minsan nakakalimot kung ano ba talaga dapat gawin bago mo gawin ang isang bagay. Oh, paano yan? Oh, pag pinakulong kita, ibig sabihin, sigurado nandun ka na habang buhay. Hanggat kailangan ka nilang ilagay doon. Alalahanin mo. Dahil gusto ko rin talaga mabigyan leksyon kung sino nagkakasala. Oh. Isang sabi ko lang sa mga pulis ngayon, nag-aantay na sila nandyan na, oh. Oh. Saan ka pupunta ngayon? Uwi na sana, ma'am. Saan ka pupunta? Saan ka uwi? Sa Kalaw po, ma'am. Sa Kalaw? Okay. Pupunta ka sa nanay mo. Opo. Hindi sa mga barkada. Hindi po. Doon talaga pupunta. Dahil tandaan mo, ha? Opo. Tandaan mo yung sinasabi ko. Oras na pumunta ka sa iba't ibang mga ano ngayon. Opo. Ha? Mas maigi na lang ngayon pa lang. Ipakulong na kita. Kung ganun din pala, bagsak mo lang pala sa mga may taong mga bisyo na yan. Magtitext po si ma'am kung nandun na po ako. Sigurado ka? Opo, ma'am. Sigurado ka magbago ka? Opo, ma'am. At sigurado ka hindi ka nauulit ng ganitong mga pangyayari? Hindi na po, ma'am. Never ka nang mag-inom, pupunta sa barkada? Oras may tumulong sa inyo, bigyan nyo rin naman ng bigyan nyo naman ng respeto. Ha? Pasalamat kayo, binigyan ko nga kayo ng mga trabaho nun. Samantalang hindi ko naman talaga kailangan may mga tao dito, pero hindi nyo pinangalagaan din yon. Kayong dalawang magkapatid. O, naranasan nyo rin siguro magtrabaho rin sa iba. O ano, trinato ba talaga kayo na mas maganda kayo sa trato sa akin? Hindi! Hindi po. At least ako, trinato ko pa rin kayong parang mga kamag-anak ko. Pero tingnan nyo, ha? Inabuso nyo. Hindi nyo binigyan ng pansin, binaliwala ninyo. Eh, ang Diyos ba kaya? Na? Magbagong buhay ka na. Opo, ma'am. Dahil kung hindi, leche ka. Bahala na ang Diyos sa'yo. Siya ang magpaparusay sa'yo. Tingnan mo. Papakinggan po yung sinabi niya, ma'am. Ang hirap ata yung ganyang kalagayan mo ngayon. Walang trabaho, umaasa sa magulang, lumalaya sa magulang, pumupunta kung kani-kanino. Oh, minsan ako, hindi lang minsan, ilang beses ako naawa sa'yo, inabuso nyo. Pagkatapos ngayon, ha, dinidisrespect ninyo, wala kayong respeto, hindi man lang kayo magpaalam, ano lang nag-text ka? Eh, alam mo naman kung anong text number ko. Para at least sana nakaisip ako kung patutuloyin ba kita o hindi. Baka nag-iba pa yung utak ko, baka napatuloy pa kita. Pag in-approach mo talaga ako na talaga may paggalang, may disiplina. Hindi ganun na lang, sinorpresa mo nga talaga ako. At saka yung doorbell, kung wala talagang magpakita ng tao na sumasagot ko. Kahit nga ba sa kung sakali man nagsira, eh hindi naman pala sira, dahil yun daw ang sinabi mo.
Granted, sira nga kung sakali man. So, ibig sabihin kung sira, ibig sabihin, bigla ka nalang papasok dahil walang nag-responde. Ganun ba yon? Hindi pwede. Oh, alam mo palang hindi eh. Ba't hindi ka nag-isip? Trespassing. Tapos po yung po, ma'am, na Ha? Napakaliwanag na talagang trespassing yung ginawa mo. Sige, umuwi ka na. Dumiretso sa bahay mo, ha? po, ma'am. Ha? Pag nalaman kung saan-saan ka napadpad, ewan ko na lang, bahala ng Diyos sa'yo. Hindi mo, ma'am, sa Ha? bahay po, ma'am. Baka mamaya itong pagpa-ano ko sa'yo, pagpa-free ko sa'yo, pagsisisihan ko. At iisipin ko balang araw na, sana dinala ko na lang sa kulungan. At least pag sa kulungan, at least nandun ka na, safe ka na doon. Magtitis na lang po kung nandun na po ako. I-text mo. Opo. I-text mo kaming dalawa, ha? Dati po rin yun. Oh, ipakiusap mo nanay mo, tumawag ka, ipakiusap kay Stroy, Opo. kung totoo nandun ka na nga. Opo. Ha? Opo. Okay? Opo, ma'am. Sige. Pasalamat ka, ang puso ko. Nasa Diyos ang puso ko ngayon. Dahil kung hindi, malas mo. Malas mo. Thank you po, ma'am. Ha? Opo. Magpasalamat ka sa Diyos. Thank you po, ma'am. Pasalamat ka sa Diyos. Opo. Thank you po, ma'am. Sa mo po ako na tinatawag po ako ni Ma'am Mystica. Hindi na po mauuli. Anak, lagi kang magdasal. Hindi mo alam anytime may mangyari sa labas. Ha? Heaven and hell. Pumili ka. Dahil oras na bigla ka namatay, pinatay o whatever. Pag hindi ka nakahingi ng tawad sa Diyos, alam mo, bagsak mo, hell, yung mga tattoo mo. Patingin yung mga tattoo mo. Patingin! Okay, anong ibig sabihin yan? Night lang po, ma'am. Ha? Pagkatapos ng katatak sa'yo, nasa Biblia, oras na nakatatak sa'yo, ang demon sign, Satan, impyerno, kahit ano pang gawin mo, maraming mga bata doon. Yung mga walang kamulangwang, nagkasala din sila. Ha? Ang kasalanan nila, nagbababad lang sa TV. O, ikaw pa kaya, hindi ka na bata. Ha? Lahat, asan pa yung mga ibang mga tattoo mo? Ano pa nakalagay dyan? Pabubura. Ha? Tristar, oh. Ha? Hala. Illuminati ulit, oh. Tristar Ha? yan. Satanas. Tingnan mo. Kasi ito yung ano, ito yung... Yan. So, ibig sabihin, tinatakan mo na ang sarili mo, tatak na ni Satanas yan. Napakita mo sa YouTube, ilagay mo na sa movie. Makikita na lang Lagyan mo niya. sa movie. Wala lang po dun sa YouTube, ma'am. Tingnan mo, ha? Sa likod Tingnan wala. mo. Wala na. Ha? Sabihin mo kay Jason, si Jason nakita na lahat yan. Kaya lang Takot matigas si din ang Jason. ulo yun. Kahit takot, sinasabing takot pero wala rin. Ha? Ang mga tatuiho, yan ang magdadala sa iyo sa impyerno. Kahit sabihin mo na hindi ko naman alam eh. Wala akong kamumuha. Pero yun ang Pero nakatayo sa ano, di ba, oras na nakataksa sa iyo, ibig sabihin, ha? Impyerno na. So, magmula ngayon, humingi ka ng tao sa Lord. Lord, hindi ko po alam, Lord, sorry! Nagdala ako sa mga tao na hindi ko alam kung sino mga sinamahan ko at pati ako na biktima, Lord. Lord, patawarin mo ako. Yon! Tandaan mo yan, ha? Kung gusto mo pang ma-save ang buhay mo, magbago ka. Pwede pa naman kasi maski sa'yo may ano ka. Kaya nga eh. Pwede pa. Pwede ka pa naman, basta magbago ka. Pero yung buong loob mo, ha? Magbago ka. Kaya din kasing katawan, basura lang naman. Dahil magmula ngayon, iho, tinalikuran ko ng showbiz. Ang showbiz, kahit yun ang tumutulong sa akin, yun ang nagpapakas. I don't care anymore. Hindi ako magsusumamo. Hindi ako, ha? Hindi ako magmamakaawa sa lahat para lang isuko ang sarili nila sa Diyos. Hindi! Kung kailangan magkomando ako, katulad ginagawa ko ngayon para magising kayo, gagawin ko. Dahil yun ang obligasyon ko sa Lord. Kamuntik na ako namatay nung isang gabi. Alam mo, nagpakita sa akin? Truth! Wala na akong nakitang pinaka. Ha? Wala na akong nakitang pinaka. Alam mo, yung di ba, sinasabi nila na nakakatakot. Wala na mas nakakatakot sa nakita ko. Hiniling ko sa Lord, sabi ko, Lord, ang hiling ko, ipakita mo sa akin ang impyerno. Para kung sakali man, alam ko kung anong ibig sabihin na impyerno. Ipakita mo na sa akin ng heaven. Pero hindi niya ako dinala doon. Ang pinakita niya sa akin, truth! Ibig sabihin, everything na sinasabi ko, truth! Nasa inyo na ngayon kung maniwala kayo o hindi. Dahil lahat ang mga sinasabi ko, nasa Biblia. Bawal ang mga bakla. Bawal din ang pumapatol sa mga bakla. Bawal ang mga may tato. Bawal ang ninigarilyo. Bawal ang mga iminom. Dahil binibigay sa inyo ang katawan nyo. Sagrado. So, ibig sabihin, pangalagaan nyo. Respetuhin nyo kung sino nagbigay sa inyo ng kinabubuhay nyo. Respetuhin nyo kung sino nagbigay sa inyo ng buhay nyo. Dahil kung hindi, anong gagawin? Tao nga ako eh. Hindi nyo ako nirirespeto. Hamas mo ang Lord. Hindi nyo nirirespeto. Siya pa nagbigay sa inyo ng buhay nyo.
Siya pa nagbibigay ng kinakain nyo? Oh, alalahanin nyo yan. Yan ang baunin mo kahit saan. At yan din ang sabihin mo sa lahat. Tandaan mo? Okay, sige na. Full of madness. You are a vile. I want you in that day when you stand with me before the judge of the world to have him say, "Come, you blessed. Come, you blessed." I don't want to hear him say, "Depart from me. I never knew you. You worker of iniquity. You never were made a doer of the will of God." You learned enough, and you learned what to say properly enough to be accepted for what you professed yourself to be on earth. But now the day of judgment has come, and the truth is now to be known.